So, hello mga kasingkit. Welcome back sa aking YouTube channel. So, ayan nga mga kasingkit. Magtatrabaho po tayo for today's video. Kailangan ko po magtrabaho kasi gagawa po ako ng payroll dyan, pasahod sa ating mga kasamang mga nagtatrabaho. Then, gagawa din po ako ng kanilang sa mga ipamimigay na 13-month pay. So, ayan, samahan niyo ako mga kasingkit. And ayan siya, yan yung aking table. Pasensyahan nyo na mga kasingkit, medyo magulo and kung ano-anong mga nakalagay dyan. Andyan pa nakalagay yung aking lotion na Cetaphil. Ayan, baka naman Cetaphil, hindi po ito bayad mga madam ng Cetaphil ha. And then ayan po, diyan ko lang siya nilalagay talaga kasi pag nasa trabaho na ako, diyan lang ako naglalagay ng lotion. Ayan, kaya diyan ko na siya nilagay. So, ayan na mga kasingkit. Simulan na natin ang ating pagtatrabaho. Kumbaga parang, yan mga kasingkit yung trabaho ko na lagi kong sinasabi, simulan na ang sakit sa ulo. Ayan, and then, yan lang kagandahan kay Baboy kasi sa tuwing nagagawa na ako ng payroll and nasa harap ako ng computer, meron siyang putas na ibinibigay sa akin para kahit nasa harap ako ng computer, meron akong kinakain. So, ayan nga mga kasingkit. Meron ako dyan peras and then ubas. Yan po mga kasingkit yung lagi niya sa akin binibili. Pag nasa harap ako ng computer, ayan mga kasingkit. Then, ayan, kain tayo. So, ayun, nalaglag pa nga yung isa. Hindi na siya hindi niya na kinaya, bumitaw na siya mga kasingkit. Yun, then, ayan na nga, sige, gawa lang tayo, and yan, and then, compute na tayo dyan mga kasingkit, kung magkano yung 13-month pay ng ating mga kasama, and ayan, sige lang, kain, sarap kaya mga kasingkit magtrabaho na meron kang kinukut-kut, meron kang kinakain sa tabi para kahit papano yung stress hindi mo maramdaman, yung sakit ng ulo hindi mo maramdaman. So ayan, unti-unti na i-stress ang inyong kasingkit. Ayan, na hindi na siya mapakali, and pagpasensyahan nyo na mga kasingkit yung tuwalya na nasa likod ko kasi bagong ligo ako dyan mga kasingkit, yung buhok ko basa pa, kaya inano ko ng tuwalya yan. Kaya nandyan yung tuwalya ko sa likod sa may upuan ko kasi nakabalanban yan kanina sa buhok ko. So ayan na siya, unti-unti na tayo magtrabaho. Samahan niyo ko mga kasingkit sa ating work. Ayan, sabi nga nila, hindi ka yayaman kung hindi ka magpapagod. Kasi wala namang yumayaman na nakatunganga lang. Kumbaga parang yung yung si Juan Tamat na nakatihaya lang sa ilalim ng bayabas, tas inaantay malaglag yung bayabas. Bulok na mga kasingkit pag nalaglag yun. Hindi niya rin mapapakinabangan yun kasi hindi niya na makakain, diba? Ganun din yun. Kailangan natin magpagod, kailangan natin mapagpawisan, kailangan sumakit ng ulo natin, ma-stress tayo para tayo ay yumaman, or kahit hindi tayo yumaman, marating lang natin yung pangarap natin. Tulad ko, may pangarap ako, sana ipagkaloob ni Lord yung aking pangarap ngayong 2024 na makabili ng sariling lupa at bahay. Yun po talaga mga kasingkit yung aking hiling. And yan, so kasi tumatanda na tayo, kailangan meron na tayong maiwan sa ating mga maiiwanan kung sakaling mamatay tayo, kasi hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo, dahil hiram lang natin ang buhay natin kay God. Si Lord lang ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo, and si Lord lang din ang may karapatan bawiin ang buhay natin. Ayan, kaya sa mga kasingkit natin dyan na may mga problema or may mga anxiety, depression, kaya nyo yan. Kung meron kayong pinagdadaanan na napakalaking problema, kaya nyo yan. Basta manalig lang kayo kay Lord, huwag kayong bibitaw sa Kanya, kumapit lang kayo sa Kanya. Kaya nyo yan kasi walang ibibigay na problema sa Lord kung hindi nyo kaya. Sabi nga, diba, kung kasing laki ng barko ang problema mo, bibigyan ka ni Lord ng kasing lawak ng dagat para sa solusyon sa problema mo. Kaya huwag po tayo mapanghinaan ng loob. Lumaban lang po tayo sa mga pagsubok sa buhay natin. Bagkus kumapit tayo kay Lord. Kung hindi man tayo nakakapagsimba, kung hindi man natin naririnig ang homilya niya,
punta tayo sa bahay niya, magtirip tayo ng kandila, or di kaya kahit nasa bahay lang tayo, magdasal tayo ng taimtim. And alam naman natin na lagi nasa puso natin si Lord, tinatawag natin siya, and kung nalulungkot kayo, si Lord lang ang tawagin nyo, kausapin nyo siya. Alam nyo mga kasingkit, ako ginagawa ko tuwing alas 3 na madaling araw, nagdadasal ako kasi tahimik na yung place nun, sobrang tahimik, wala kang maririnig. Pag nagdasal ka mga kasingkit, para nyo siyang kausap, parang nasa harap nyo siya, then mararamdaman nyo na lang unti-unting tumutulo yung luha nyo. Ayun mga kasingkit, then pagkatapos nun gagaan na yung pakiramdam nyo. Ganun mga kasingkit, napakasarap magdasal sa tuwing alas 3 na madaling araw. I-try nyo yun mga kasingkit, lalong lalo na kung meron kayong mga pinagdadaanan sa buhay, kung meron kayong malaking problema, i-try nyo magdasal ng alas 3 na madaling araw. Nire-recommend ko sa inyo yun mga kasingkit, napakaganda. Hindi nyo namamalaya na umiiyak na kayo kasi parang pakiramdam nyo talaga na sa harap nyo si Lord, and mararamdaman nyo talaga na hindi kanya pinababayaan, hindi kanya ang tawag dito, nandyan lang siya sa tabi mo. Ganun mga kasingkit. Kaya ako, sa lahat ng hamon sa buhay ko, si Lord lang ang pinagkakapitan ko. Si Lord lang yung aking parang naging gabay sa lahat. Meron man akong pagsubok sa buhay, siya lang, hindi ako bumitaw sa kanya. Or sabihin na natin na minsan question ko siya, minsan bumitaw ako, pero alam ko na mali yun. Bumabalik ulit ako sa kanya. Yun, humingi ako ng sorry sa lahat ng mga pagkakamali ko. Ganun lang mga kasingkit. And sa lahat-lahat ng mga nangyari sa buhay ko, marami man akong hiniling na hindi niya naibigay, marami naman siyang binigay sa akin na hindi ko hiniling. Sobra kaya sobra talaga ako nagpapasalamat kay Lord, kasi kahit gaano katigas ang ulo ko, kahit gaano ako naging pasaway sa kanya, kahit noon tinalikuran ko siya, hindi niya ako tinalikuran, nanggap niya ulit ako. Kaya ganun lang mga kasingkit. Sa lahat ng may mga pangarap sa buhay, pangarap sa pamilya, magtrabaho lang tayo, ituon natin yung ating oras sa trabaho. Huwag nyo naman ubusin yung oras nyo sa trabaho, maglaan din kayo para sa pamilya nyo, maglaan kayo para sa sarili nyo. Ayan, i-enjoy nyo lang yung trabaho nyo, kasi pag in-enjoy nyo yung trabaho nyo, mararamdaman nyo parang wala lang. Tapos yung trabaho nyo, kung minamahal nyo yung trabaho nyo, parang parang alam nyo yun, dadaan lang, hindi nyo mararamdaman yung pagod. Huwag nyo dibdibin yung trabaho nyo, ganon. And kung hindi ka naman comfortable sa trabaho mo, pwede kang umalis. Kumbaga parang lumabas ka sa comfort zone mo, hanapin mo ulit yung panibagong comfort zone mo. Ganon mga kasingkit. So ayan lang mga kasingkit, yan lang ang aking maipapayo sa inyo and sa mga dumadaan sa anxiety. Ayan lang, kapit lang kayo kay God, and kung gusto niyo mapag-isa, punta lang kayo sa bahay niya. Ayan lang, bye-bye!